Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng isa sa mga kakilala ng kaibigan ko na itago na lang natin sa pangalang Damian. Taong 1989, Talisay, Cebu. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nagtatrabaho bilang kargador sa palengke itong si Damian. Tubong masbate ito at napadpad lamang ito sa Cebu dahil tumakas ito sa kanilang probinsya. Nasa edad 22 itong si Damian at napakasipag na bata. Medyo payat ang pangangatawan pero ang nakakapagtaka sa binatang ito ay tila hindi napapagod sa buong araw na pagtatrabaho. Pagkatapos niya kasing magkargador sa palengke, ay uuwi lang siya sa bahay niya at pupunta naman sa fishport para magbuhat ng mga banyera ng isda na inaangkat ng mga komprador. Nakatira si Damian sa isa niyang kaibigan na si Arnel. Nakilala niya din ito sa palengke at bilang mag-isa din sa buhay, ay pinatira nito si Damian sa bahay nila. Konting description lang sa lugar nila Arnel. Dito din kasi iikot ang kwento. Ang kinaroroonan ng bahay nila Arnel ay nasa kalagitnaan ng isang abandonadong lote at punong-puno ito ng mga uri ng palma na kung tawagin ay salsagan. Ang salsagan ay karaniwang ginagawang pangdekorasyon sa mga establishmento dahil sa taglay nitong ganda at napaka-eleganteng tingnan. Sa tagal ng panahong hindi nagamit ang loteng tinitirhan nila Arnel, dumami na ng husto ang mga salsagan sa lugar. Nangyari ang kakaibang karanasan nila Arnel at Damian nang minsang naglilinis sila ng paligid. Sobrang dami kasi ang nagkalat na mga bunga ng salsagan sa paligid na kapag aksidente mong naapakan ay maaari kang madulas dahil sa napakatigas nito. At dahil sa wala na silang mapagtambakan ng mga ito, ay napagpasyahan nilang sunugin ang mga bunga. Matyaga itong binabantayan ng dalawa hanggang sa naupos na ng tuluyan ang lahat ng ito. At nung bandang gabi na ikinalat ni Damian ang pinagsigaan para tiyaking walang apoy na maiwan na maging sanhi ng sugod sa paligid. Nang akmang bubuhusan niya ito ng tubig, ay may napansin siyang bukod tanging bunga na hindi nasunog at nasa kalagitnaan ito ng ginawa nilang siga. Sa kanyang pagtataka, kinuha niya ito. Sinungkit niya yon gamit ang isang patpat. At nang matiyak niya na malamig na ang sinungkit na bunga ng salsagan, ay dinampot niya ito at tiningnan. Inilapit niya ito sa gaserang nakalapag sa lamesa nila sa labas ng bahay. Laking pagtataka niya dahil kung hahawakan ay parang pangkaraniwang bunga lang ito ng salsagan. Pinahid niya ang abo na nakabalot dito at nakita niya ang pinakagitna ng bunga. Ni hindi man lang ito natupok. Yung iba nga, nagsiputukan pa dahil sa taglay na langis ng bunga nito. Tapos yung iba naman na abo. Pero yung hawak niya ay namumukod tanging hindi nasunog. Dahil sa pagkamangha, hinugasan niya ito at ibinalot sa kanyang itim na panyo at inilagay sa kanyang bulsa. Hindi naman gaanong kalakihan ang bunga na yon. Halos kasing laki lang ito ng 5 pisong barya. At medyo bilog ang hugis na parabang maliit na lemon na itim ang kulay. At kung sisipating maigi, tila ba napakaraming ugat ang nakabalot dito. Dahil sa pagkamangha sa nakuhang bunga, ay lagi niya itong pinagmamasdan. Talagang wala siyang kaalam-alam na ang nakuha niya ay ang dahilan
ng kakaiba niyang lakas at liksi ng pangangatawan. Minsan na itong napansin ni Arnel nung habang nagtatrabaho sila sa palengke ay bigla na lamang gumuho ang tumpok ng mga sako ng munggo na ibinababa nila mula sa isang truck. At bumagsak ang lahat ng ito sa kinaroroonan ni Damian na noon naman ay may buhat-buhat ding sako ng mais. Nagsigawan ang lahat ng nakakita dahil ang halos lahat ng sako ng munggo ay nagsibagsakan papunta kay Damian at sigurado na hindi na siya mabubuhay. Isipin niyo ang isang sako ng munggo ay may tinatayang 60 hanggang 70 kilo. Mahigit 100 sako ang dumagan sa kanya. Pinagtulungan ng mga kargador na maialis si Damian sa tambak ng mga sako sa pag-aakalang natabunan ito sa ilalim. Pero maniwala kayo o hindi, habang abala ang mga kargador sa pag-aalis ng mga sako, bigla na lamang nagsalita si Damian mula sa kanilang likuran. "Hoy! Hayaan nyo na yan! Sus, marami pa tayong ibababa eh. Mamaya nyo na ayusin yan." Napatingin sa kanya ang lahat ng kanyang mga kasamahan. Nanlalaki ang mga mata ng mga ito at hindi makapaniwala na nakita nilang nakatayo si Damian sa mismong harapan nila na wala man lang ni isang kalos. Kitang-kita nila na binagsakan ng mga sako ng munggo ang binata at sigurado silang natabunan ito. Pero sa hindi maipaliwanag na kaganapan, ay nakatayo si Damian sa kanilang harapan. "Anak ng Damian, kinabahan kami sa iyo Paano ka nakalabas sa ilalim ng mga sako?" Takang tanong ni Arnel sa kaibigan. "Ha? Hindi naman ako natabunan eh." "Sus, gutom lang yan, Nel. Bilisan mo na dyan at na makakain na tayo." Pasimpleng wika ni Damian habang papaalis. Ipinagsawalang bahala na lang ito ng kanyang mga kasamahan dahil baka nga naman namamalikmata lang sila noong mga oras na yon. Simula madaling araw pa kasi silang nagtatrabaho kaya inisip na lamang nila baka dahil lang din yon sa pagod. Maging si Damian ay walang kaalam-alam sa mga sinasabi ng kanyang mga kaibigan. At ayon pa sa kanya, ay hindi nga raw niya napansin na gumuho ang mga tumpok ng sako ng munggo. Nalaman na lamang niya ito nang makita niya ang kanyang mga kasamahang isinasalansan pabalik ang mga sako. Kinagabihan ng papauwi na sila, ay hindi maiwasang itanong ni Arnel kay Damian kung ano ang nangyari. Ngunit kahit na anong gawing pag-alala ni Damian, ay hindi niya talaga alam kung ano ang mga pinagsasasabi ni Arnel. Naging normal naman ang mga nagdaang araw para sa kanilang dalawa ni Arnel. Dating gawi, trabaho hanggang magdamagan, uuwi lang para matulog tapos babalik na naman kinabukasan. Isang buhay na nakasanayan na nilang dalawa. Wala naman kasi silang pagpipilian. Inakala ni Damian na tuloy-tuloy na ang pamumuhay niya ng tahimik sa lugar na yon. Isang araw habang nakaupo siya sa tabi ng daan at naghihintay ng mga truck ng paninda, ay bigla na lamang siyang sinugod ng mga hindi kilalang kalalakihan. Nagsitakbuhan ang mga tao nang makita nila na may hawak na mga itak ang mga kalalakihang sumugod kay Damian. Agad namang tumakbo si Damian para iligtas ang kanyang buhay. Hanggang sa sumagi sa isip niya na buong buhay niya ay tumatakas siya. Kaya inisip niya na bakit hindi niya harapin yung mga humahabol sa kanya para maiba naman. Bigla siyang huminto at tumakbo papunta sa mga humahabol sa kanya. Hinablot niya ang isang kawayan na hawak ng isang kargador upang gamiting panlaban.
Sinalubong niya ang mga ito at pinaghahampas. At ang bawat matamaan ni Damian ay agad na bumabaliktad o di kaya naman ay nawawala ng malay. Hanggang sa iisa na lamang ang natira at laking gulat niya dahil may hawak itong baril at nakatutok na ito sa dibdib niya. Laking gulat ng lahat nang bigla na lang itong ipinutok ng isa sa mga lalaki. Natumba si Damian at dali-daling tumakas yung bumaril sa kanya. Inakala ng lahat na patay na si Damian, ngunit bigla itong bumangon at hinabol ang lalaking bumaril sa kanya. At nang maabutan niya yung lalaki, nanlaki ang mga mata nito dahil sa hindi siya makapaniwala na buhay pa si Damian. Muli itong bumunot ng baril at pinaputokan si Damian ng paulit-ulit. Ngunit wala pa ding epekto kay Damian ang mga bala ng baril ng lalaki. Maging si Damian ay nagtataka na sa mga nangyayari. Habang papalapit siya sa lalaki ay umaatras naman ito dahil sa takot nito kay Damian at aksidente itong nahulog sa isang butas ng imburnal. Dahil sa mga naganap kay Damian, ay naghanap siya ng isang tao na makakasagot sa kanyang mga katanungan. Sinamahan siya ni Arnel sa isang manggagamot na nakatira sa bandang dulo ng palengke. Noong una ay nagdadalawang isip pa si Damian dahil sa natatakot siya sa sasabihin ng manggagamot. Ngunit napilit siya ng kaibigan niya at agad na nagpatingin sa manggagamot. "Magandang hapon po, Mang Enteng. Ipapatingin ko po sana ang kaibigan ko. Ilang beses na kasing nabaril to pero hindi tinatabla ng bala eh." Bungad ni Arnel na agad namang nakakuha ng atensyon ng manggagamot. "Ha? Anong sabi mo? Hindi tinabla ng bala?" Takang tanong ng matanda habang papalapit kay Damian. Hinawakan niya ang pulso ng binata at nagulat ito. Sabay wika ng, "Nasa pangangalaga ng isang mutya ang kaibigan mo, Arnel. Iho, ano ang mutyang hawak mo? Dahil kung ano man ito, nabigyan ka nito ng kunat at panglihis." Biglang naalala ni Damian ang isang buto ng salsagan na nasa bulsa niya. "Mutya? Ito po ba, Manong? Napulot ko lang po kasi yan eh. Hindi ko naman alam na mutya pala yan. Kasi sa libu-libong bunga ng salsagan na sinunog ko, ito lang po yung bukod tanging hindi naaboy." Wika ni Damian at kinumpirma ng manggagamot na mutya ang hawak niya. At yun ay ang mutya ng salsagan. Pinayuhan niya si Damian na ingatan ang mutya at hanggat maaari ay huwag ipagyabang o ipagsabi kahit kanino. Dahil mawawala ang bisa ng mutya kapag ginawa niya yon. Lalong-lalo na, wala siyang pinanghahawakang mga dasal para pakainin at paamuhin ang mutya. Hindi makapaniwala si Damian at Arnel na nakasumpong siya ng isang pambihirang mutya. Sinunod nila ang ipinayo ng manggagamot na huwag ipagsabi ang alam nila tungkol sa hawak na gamit ni Damian. Nagpatuloy sa araw-araw nilang gawain ang dalawa hanggang sa naalala ni Arnel ang nangyari sa kanyang kaibigan. Yung pananambang sa kanya. Kaya naitanong nito kay Damian kung ano ang pinagmulan nun. "Pre, ano ba ang nangyari at bakit kayo hinahabol ng mga kalalakihang yon?" Tanong nito sa kaibigan, isang hapon habang sila ay nagkakape. "Mahabang storya, pre. Galing pa sa Masbate ang mga lalaking yon. Taga dun yun sa amin, pre." Dagdag pa ni Damian na ang mga kalalakihang yun din ang pumatay sa kanyang buong pamilya. At hinahabol siya nito
sa kadahilanang ang tatay pala niya ay nakasaksi ng isang krimen na ginawa at kinasangkutan ng isang mataas na opisyal sa kanilang bayan. Kaya ganun na lamang ang paghahabol sa kanila upang walang matirang testigo sa ginawa. Kung ganun pala pre, talagang delikado ang buhay mo? Tanong ni Arnel. Oo pre, pero alam ko, ligtas na ako. Sa palagay ko, hindi na ako hahabulin pa ng mga taong yun. Tugon ni Damian. Yun ang akala niya. Ang hindi niya alam ay may mga nakaligtas sa ginawa niya at nakapag-ulat doon sa bayang kinaroroonan niya. Makalipas lamang ang ilang buwan, habang nagbababa ng mga banyera ng isda si Damian, ay muli na naman siyang tinambangan ng mga hindi kilalang kalalakihan. Sa pagkakataong yon ay nadamay si Arnel. Malubhang nasugatan ang kaibigan niya, bagay na lubhang ikinagalit ni Damian. Maswerte siyang nakapagkubli sa likod ng isang sasakyan at dumating ang mga pulis. Kaya hindi siya napahamak. Dinala niya sa ospital ang kanyang kaibigan at agad naman itong nalunasan. Nung gabi ding yon, hinanap niya ang mga taong may kagagawan nun sa kanya. At napag-alaman niyang bumalik ang mga ito sa kanilang bayan, kaya binalak niya itong sundan upang doon na mismo tapusin ang gulo. Bumiyahe si Damian pabalik ng Masbate. At dahil alam niyang magiging mapanganib ang gagawin niya, ay naghanda din siya para ipagtanggol ang sarili niya. Alam niyang mapapalaban siya ng husto sa mga taong humahabol sa kanya. Pero ang pinakaplano ni Damian ay magsuplong sa otoridad. Pero alam niya din na maaari siyang mahirapang gawin yon dahil sa may mga ilang bayarang pulis ang opisyal na yon. Hindi magiging madali ang gagawin niya dahil ilalagay niya sa bingit ng kamatayan ang kanyang sariling buhay. Ngunit tila isang himala na biglang may isang tao ang lumapit sa kanya at nag-alok ng tulong. Matagal na daw siyang hinihintay nito at may pangkat daw sila na handang tumulong kay Damian. Noong una ay nagdalawang isip si Damian sa kadahilanang hindi naman niya kilala ang mga ito. Pero nung sabihin ng isa sa mga kalalakihan na matalik niyang kaibigan ang tatay ni Damian, ay kaagad namang nagtiwala ang binata sa kanila. Sinama nila si Damian sa kanilang pinagkukutaan at doon nakita ni Damian ang iba't ibang kalibre ng mga baril. Ayon sa kaibigan ng tatay niya na si Mang Nilo, matagal na daw nilang pinaghahandaan ang pagganti sa mga taong pumatay sa kanyang ama. At lingid sa kaalaman ni Damian na ang kanyang ama pala ay kasapi ng isang pangkat na nangangalaga ng katahimikan sa kanilang bayan. Mga grupo ng mga dating sundalo na sawa na din sa pamamalakad ng kanilang pamahalaan o mga rebelde. Damian, tawagin mo akong Kanilo. Kaisa namin ang iyong ama simula pa noong una naming binuo ang pangkat na ito. At ang tatay mo ang nanguna sa aming grupo upang tapusin ang lahat ng kabuktutan ng kasalukuyang pamumuno. Pagsasalaysay ni Kanilo kay Damian at nangako din si Damian na magiging kaisa nila ito sa anumang pinaglalaban nila. Pinaghandaan nila ng maayos ang kanilang gagawin. Inalam ang bawat detalye tungkol sa kanilang mga kalaban. Mas mainam na huwag ka munang magpakita sa labas, Damian. Dahil malalaman nila na nandito ka at mas manganganib ang buhay mo. Payo ni Kanilo sa binata. Dahil sa oras na malaman ng mga kalaban nila na nasa bayan na siya, tiyak na hahanapin siya ng mga ito at malalaman ang kanilang binabalak na pagsalakay. Ilang buwan ding namalagi si Damian sa kanilang pinagkukutaan.
Hindi niya ipinaalam sa kanyang mga kasamahan na may tangan siyang mutya. Hanggang sa napaupo siya sa mga kasamahan nilang nag-iinuman at nadako ang usapan nila tungkol sa usaping mutya. Habang nagkukwento ang isa, ay bigla itong naglabas ng patalim at hiniwa ang kanyang balat. Tingnan nyo. Hindi ako kayang sugatan ng kahit na anong patalim. Kaya alam ko na hindi rin ako tatabla ng bala ng mga kalaban natin. Pagmamayabang ng isa sa kanila, hanggang sa nabaling ang atensyon ng lahat sa nananahimik na si Damian. Ikaw, Damian, ano ba ang hawak mong agimat? Tanong nito sa kanya sabay inom. Po, wala po eh. Tugon nito. At sinabi ng isa sa mga kasamahan nila na siya lamang pala ang walang karga sa grupo. Ang ilan sa kanila ay may mga tanga na medalyon, buhay na salita at mga mutya. Meron pang ang may tangan sa kanila ng mutya ng palos na labis namang ikinamangha ni Damian dahil sa nagkasubukan pala sila ng kanika nilang mga karga. Habang nakatayo si Damian at nanonood sa mga nagsusubukan, ay nilapitan siya ni Canilo. Damian, alam ko na may tangan kang mutya. Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman sasabihin sa iba eh. Wika ni Canilo habang nakaakbay ito sa kanya. Ang totoo po niyan, Canilo, meron po talaga. Ayon po sa manggagamot na pinagtingnan namin sa Cebu mutya raw ho ito ng salsagan. Sabay labas ng itim na panyo sa kanyang bulsa at akmang bubuksan na niya ito, ay pinigilan siya ni Canilo. Teka. Hindi mo pwedeng basta-bastang ipakita yan sa lahat. Itago mo yan, iho. Tsaka mo na ipakita sa akin kapag nalaman mo na ang mga tamang dasal at pakain ng mutya. Dahil kapag meron ka na ng mga bagay na yan, hinding-hindi ka nalulubayan ng mutya mo at pwedeng-pwede mo pa yang ipamana sa iba. Pero dahil kaanib ka na ng ating samahan, huwag kang mag-alala. May mga ibibigay ako sa iyo. Wika nito sa binata at bilang pangdagdag sa proteksyon na bigay ng mutya ng salsaga na hawak niya, ay pinagkalooban niya din si Damian ng isang buhay na salita at isang pang-iwas basag mutya. At nang magamay na niya ang dasal, ay inaya siya ni Mang Nilo na subukan ang bisa nito sa kanya. Pinatayo siya ni Mang Nilo sa isang sulok, pero hindi nito sinabi kung ano ang gagawin. Nang bigla na lamang nitong binato ng kutsilyo si Damian. Tumama ang kutsilyo sa katawan ng binata, pero hindi yun bumaon. Namangha si Canilo sa kakayahan ng mutya ni Damian. At hindi niya lubos akalain na may kasama silang may hawak ng isang makapangyarihang mutya. Ni sa hinuha ko, Damian, hindi ko akalaing ganyang pala kalakas ang taglay na kakayahan ng mutya ng salsagan. Masaya na lamang ako at napasakamay ito ng isang mabuting taong kagaya mo. Nawa ay gamitin mo yan sa kabutihan. Wika ni Canilo sa kanya. Opo, Canilo. Tatandaan ko po ito. Hinding-hindi ko gagamitin sa kasamaan ang ipinagkaloob sa akin. Tugon ni Damian. At dumating na ang takdang araw ng kanilang pagsalakay. Isa yung okasyon sa plaza at naroon ang opisyal na pakay nila. Mahalagang hindi mahalata ng mga kalaban ang pagkilos natin. Hanggat maaari, huwag kayong gagawa ng anumang kilos na maaari nilang paghinalaan.
utos ni Canilo sa lahat ng mga kasapi. Higit na nakararami ang mga tauhan ng opisyal. Idagdag mo pa ang mga pulis na nakadestino sa paligid. Pagdating nila sa plaza, agad namang pumuesto ang mga kasamahan nila Damian. Magkasama si Mang Nilo at Damian sa iisang lugar habang nag-uusap. Tingnan mo ang muka ng taong pumatay sa tatay mo at sa buong pamilya mo, Damian. Pagbayari mo siya, pero hindi sa pamamagitan ng galit na nararamdaman mo. Pagbayari mo siya sa pamamagitan ng pagsisiwalat ng kanyang mga ginawa. Lalong-lalo na yung kahayupang ginawa sa pamilya mo. Tumayo ka sa gitna ng taong bayan at magpakilala ka na ikaw ang anak ni Vergel na walang awang pinatay ng taong yan. Pag-uudyok ni Canilo kay Damian na agad namang lumakad. Pinasiguro sa kanya ni Canilo na nakabantay sa kanya ang samahan at poprotektahan siya ng mga ito. At nang magsasalita na ang opisyal para sa kanyang talumpati, ay bigla na lamang pumagitna si Damian. Hanggang ngayon ba, naniniwala pa rin kayo sa kasinungalingan ng taong ito? Ang taong ito ang pumatay sa marami nating kababayan, kabilang ang aking buong pamilya, sa kadahilan ng ayaw niyang malantad ang kanyang ginagawang kabuktutan. Alam ko na kilala ninyo ang tatay ko. Isa siyang mabuting kawani ng gobyerno. Marami din sa inyong pinahirapan ng taong ito. Ngayon, handa kong tumistigo sa lahat ng kasong kinakasangkutan ng taong ito. Maisakatuparan lang ang pagpataw ng katarungan sa mga taong pinatay niya. Sigaw ni Damian na ikinagulat naman ng opisyal. Agad namang kumilos ang kanyang mga tauhan upang pigilan si Damian. Nang walang ano-ano, ay biglang nagpaputok ang panig ni Canilo at tinamaan ang opisyal, maging ang ilan sa mga tauhan nito. Mabilis namang nakalayo si Damian nang hindi nahuhuli. Ngunit nang akmang sasakay na siya sa kanilang sasakyan, ay bigla na lamang may bumarel sa kanya. Nawalan siya ng malay at inakala ng mga kasama niya na patay na ito, ngunit laking pagtataka nila na walang dugo ang lumabas at wala ding sugat ang binata. Matagumpay silang nakatakas nun. Matapos ang kaganapang yon, ay muling nagbalik si Damian sa Cebu dahil masyado siyang mainit para sa bayan nila. Ngunit hindi naglaon, ay sumuko din ito sa mga otoridad at napailalim sa Witness Protection Program ng gobyerno. Dininig ang kaso laban sa opisyal at napawalang sala si Damian sa kasong kinaharap niya. Dahil sa mga kaganapan, nagbalik ang kaayusan sa kanilang bayan. Napalitan din ang sukab na pinuno ng bayan. Laking pasasalamat ni Damian dahil sa muli ay naranasan niya ang mamuhay ng tahimik at walang kinakatakutan. Yon ay dahil sa tulong ng kanyang tangan-tangan na mutya ng salsagan.